Ako po si Lisa. Nais ko pong ikwento sa inyo ang aking karanasan noong ako ay teenager pa. Noong panahon ng kabataan ko. Natatandaan ko, ako ay nasa kolehiyo na noon. Ako ay isang mahiyain at tahimik lang noon. Wala din akong masyadong kaibigan noon. Pero noong ako ay dumating na sa edad ng 17, ako'y nagsimula ng mapabarkada. Natuto na ding uminom kasama ang mga barkada. Marami kaming magbabarkada noon. Kaya hindi nagtagal, napasali na din kami sa isang miyembro ng gang. At tumungtong na nga ako sa edad 18. Dati-rati, alak lang ang bisyo namin. Pero simula nang mapasali kami sa gang, iba't ibang klase na ng bisyo ang aming natutunan. Sunod sa alak ay sigarilyo. Hanggang sa natutunan na din namin magdroga. Grabe ang tama sa amin noon. Kung anong metripang gawin, ay siya naming ginagawa. Malimit kaming masangkot sa trouble noon. Mapababae o lalaki. Nakikipagsabayan na din sa gulo. May mga eksena pa nga noon na kapag may sasali na babae sa amin ay pinapapili namin kung anong mas gusto nila. Kung hirap ba o sarap. Karamihan sa mga babaeng sumasali noon ay sarap ang pinipili. Kasi hindi na sila papahirapan. Pero noong ako ay sumali noon, hirap ang pinili ko. Medyo takot pa kasi ako noon at wala pang karanasan. Hindi nagtagal noon madaming may gustong manliga sa akin na kapwa ko gangster. Pero sinasabi ko na lang na, hindi kami talo. May pagka-boyish kasi ako noon. Mas attracted ako sa mga babae. Pero kahit na ganon, alam ko at nararamdaman ko sa mga kasama kong lalaki nagigil sila sa akin. Sobrang puti at sobrang kinis kasi ng kutis ko. Tapos nalaman ko din sa mga kagrupo kong babae na, gusto daw talaga ako matikman ng mga kagrupo naming lalaki. Kaya naman sa tuwing magkakasama-sama ang gang namin tapos magkakainuman. Todo ingat na lamang ako. Tapos hindi din ako nagpapakalasing. Naaalala ko pa nga noon, may pagkakataon na muntik nang mahulog ang loob ko sa isang lalaki na kasapi namin sa gang. Bigla na lang kasi akong nagwapuhan sa kanya. Tapos maganda din naman ang pangangatawan. Hanggang sa nagkasabay kami pauwi. Iisa lang naman din ang direksyon papunta sa boarding house ko at boarding house niya, kaya inaya na niya akong umangkas sa motor niya. Nang dumating na kami sa boarding house na inuupahan ko, ay biglang bumuhos ang malakas na ulan. Kaya pinapasok ko na sa loob ang kapwa ko gangster. Hindi naman ipinagbabawal sa inuupahan ko noon ang bisitang lalaki, tsaka ako lang naman mag-isa ang naupa doon. Kaya naman habang nagpapatila siya ng ulan, inaya ko siya magkape. Nang tumila na ang ulan ay nagpaalam na siya sa akin na uuwi na daw siya. Tapos inihatid ko siya hanggang sa may pintuan. Tapos nang pagdating namin sa pintuan bigla kaming nagkatitigan. Tapos bigla ko na lang siyang nahalikan. Hindi ko noon maipaliwanag kung bakit ko nagawa iyon. Sobra siguro akong nadala sa kagwapuhan at kaakit-akit na pangangatawan nito. At hanggang sa nagtuloy-tuloy na nga ang aming halikan hanggang sa umabot na sa wala na kaming saplot pareho. Wala pa akong karanasan noon, kaya naman may halong kaba at takot ang aking nararamdaman noon. At dahil nga tipo ko yung lalaking iyon ay, hindi ko na lang yun inisip. Sobrang sarap kasi sa pakiramdam noon habang niroromansa niya ako mula sa aking mga labi pababa ng leeg. Sobrang sarap kasi sa pakiramdam noon habang niroromansa niya ako mula sa aking mga labi pababa ng leeg. Hanggang sa hahakgo dito sa aking dibdib hanggang sa pababa ng pababa papunta sa aking pinaka-iniingat-ingatan. Hanggang sa inilabas na nga nito ang kanyang alaga. Dahil sa nakita ko, ay lalo akong nakaramdam ng init sa katawan. Tila ba gusto ko na noon matanggal ang aking pagkabirhen.
Hanggang sa ito ay ipinatikim na nga sa akin, na para bang sumusup-sup lamang ako ng lollipop. Sobrang laki ng lollipop. Dahil nga first time ko halos maduwal na ako noon. At hanggang sa dumating na nga kami sa punto na ipapasok na niya ang kanyang alaga sa aking kuweba na hindi pa napapasukan. Ay bigla naman may kumatok sa pintuan ng aking inuupahang boarding house. Kaya dali-dali kaming nagbihis. Ang mga kagrupo pala namin ang kumakatok. May daladalang alak na inumin tsaka pulutan. Kaya naman naudlot kami sa aming ginagawa. Talagang sobra akong nabiti noon. At nakalipas nga ang ilang araw na hindi ko siya nakita. Ilang gabi ko siyang inaantay sa boarding house ko na baka pupunta pero hindi naman nagpunta. Kaya naman sobra akong nasabik sa kanya. Pakiramdam ko noon, hinahanap-hanap siya ng aking katawan. Hinahanap-hanap ang init ng kanyang katawan na humahagod sa aking katawan. At isang araw, nakita ko na lamang ito na may ibang kasamang babae. Kaya naman medyo nadurog ang puso ko noon. Umasa kasi ako noon na baka ligawan niya ako. Kaya naman, wala na akong nagawa kundi tanggapin na lang at kalimutan ang nangyari sa amin. Naalala ko pa noon, sinabi ko sa sarili ko na, buti na lang at hindi niya nakuha ang aking pagkabirhen. At nakalipas ang ilang araw, nagkasama-sama na naman ang aming gang. Kaya nagkainuman na naman. At dahil iba din ang trip ng gang pag magkakasama. Nagkaudyo ka na mag-shoplift kami sa isang convenience store. Kumbaga mas lalong nagkaroon noon ng thrill ang aming gabi. Kaya naman sinimulan na ng iba kong mga kasama, at matagumpay naman nila itong nagagawa. Dahil nga sa wala pa akong karanasan sa ganung gawain, medyo kinakabahan ako. At nang ako na nga ang susubok, ay bigla akong nahuli. Dahil kanina pa daw pala minamanmanan ng bantay sa CCTV ang aming grupo. Kaya naman hindi ako pinakawalan ng nakahuli sa akin at hinabol ng security guard ang iba ko pang mga kasama. Pero hindi nila ito naabutan kasi nakatakbo kaagad sila. Kaya naman ako lamang ang nahuli at ipinasok ako sa loob ng CCTV room ng may kanya ng convenience store para ipakita ang video na aming ginawa. Tapos ikinandado nito ang pintuan para masiguro na hindi ako makakatakas. Habang kinakausap ako ng may kanya ng store. Bigla akong tinanong nito kung ilang taon na daw ako. Sinabi ko na 18 na po. Bigla nitong sinabi na, pwede ka na pala makulong iya. At lalo na nga akong kinabahan at halos maiyak na ako noon. Habang kinakausap ako nito may napansin ako sa kilos nito. Titig na titig kasi ito sa akin. Pinagmamasdan din ito ang aking katawan. At dahan-dahan na nga itong lumapit sa akin tapos pumwesto sa likod ko. Habang ako ay kinakausap nito ay minamasahe niya din ang aking braso na para bang niroromansa ako nito. Tapos naramdaman ko din noon na idinadampi na nito sa likod ko ang mainit-init na alaga nito. Kaya naman lalo akong kinabahan at natakot. Kami lang kasing dalawa ang tao doon sa loob ng CCTV room. At maya-maya lamang ay kinumbinsi na ako nito at nag-offer ito sa akin ng kondisyon. Pwede naman daw niya akong palayain tapos hindi na siya magsasampa ng kaso sa akin. Kapalit daw ay makikipagtalik ako sa kanya. Hindi na ako nakasalita noon at sobrang takot na ako. Nasip ko din noon na pwede na nga pala ako makulong kasi 18 na ako. Kaya hindi ko talaga alam ang aking gagawin noong mga oras na yon. Hanggang sa maya-maya ay, nakita kong inilabas nito ang kanyang alaga tapos nilalaro-laro ito. Kaya naman lalo akong kinabahan at umiyak na lamang ako sa takot. Nakita ko ang napagkalaki nitong alaga. Tapos bigla nitong sinabi sa akin na, lumapit na daw ako at isubo ko na ang kanyang lollipop para hindi nada niya ako kasuhan. At dahil nga sa takot ko na makulong ay nadala na ako sa pagkumbinsi nito sa akin.
At nagkusa na nga akong lumapit dito. Kusa ko na lang din isinubo ang lollipop nito habang ako ay umiiyak at nagmamakaawa. Pero dahil kapalit ng paglaya ko, inisip ko na lang na matatapos din yun at makakalabas din ako doon. Hanggang sa pinatanggal na nga niya ang aking saplot. Nagmamakaawa ako na gagawin ko lahat basta wag lang niya ipasok ang kanyang alaga sa aking kuweba. Tapos tinanong niya ako kung bakit. At nalaman nga nitong ako ay birhen pa at hindi pa napapasukan. Kaya naman lalo itong ginanahan at nanggigil sa akin. Hindi na ako makapalag noon kundi tanggapin na lamang ang mangyayari. At hanggang dumating na nga kami sa kasukdulan. Pilit na nga nitong ipinasok ang kanyang alaga sa aking napakasikip at hindi pa napapasukang kuweba. At nangyari na nga ang pagbiyak nito sa kuweba ko. Tila ba sarap na sarap ang lalaking yun habang isinasagawa niya yun sa akin. Sobrang gigil na gigil at tila ba nangangatal-ngatal pa habang binabayo niya ang aking sarili. Sabay pinagmamasdan ang pag-alog at pagyugyug ng aking malapakwan na hinaharap. Wala na akong nagawa noon kundi umiyak at tiisin na lamang ang sakit habang ako'y binabayo nito na pakiramdam ko ba noon ay punit na ang aking kuweba. At hanggang sa natapos na nga kami. Halos hindi ako makatayo noon. Sobrang laki kasi ng alaga noong may kanya ng store. Tapos sinabi nito sa akin huwag ipagsasabi ang nangyari sa amin dahil pwede daw niya ako ipakulong kasi may hawak siya na ebidensya. Tapos hiningi nito ang aking contact number. Akala ko noon ay doon na matatapos iyon, kasi napagbigyan ko na siya sa kanyang gusto. Pero umpisa pa lamang pala yun. At habang ako ay naglalakad, naisip ko sa aking sarili na, wala na pala ang aking pinakaiingat-ingatan. Sobra akong mapili sa lalaki kasi gusto ko noon ay sa tamang lalaki lamang ito ibibigay. Pero dahil sa isang pagkakamali ay nakuha na lamang ito ng isang iglap. Nakuha lang ito ng mad alien. Sobra akong nagalit sa sarili ko noon. Hindi ko matanggap ang sinapit kong yun. At nakalipas ang isang araw, tumawag na ito sa akin. Pinapapunta niya ako sa kanyang store dahil may pag-uusapan daw regarding sa ginawa kong pagnanakaw. Kaya naman pumunta kaagad ako pagkatapos ng aking klase. Nang pagdating ko doon sa store nito, agad akong pinapunta sa CCTV room. Noong kami ay nasa CCTV room ay pinaghubad ako nito. Sinabi nito sa akin na gawin daw ulit namin yung ginawa namin last time. Huwag nada akong mag-inarte dahil kung hindi daw ako papayag magkakaso daw siya laban sa aking pagnanakaw. At isa pa noon, wala akong kaalam-alam noon na nag-record pala ito ng video habang kami ay nagtatalik noon. At nagkaroon na naman nga ito ng isa pang pang-blackmail sa akin. Dahil ikakalat daw niya ang video na yun pag hindi ako pumayag sa ipapagawa niya. Wala na akong magawa noon kundi sumunod na lamang sa kanyang ipinapagawa. Hanggang sa tumagal ng ilang buwan ay paulit-ulit pa din namin isinasagawa yon. At isang araw, lumapit na ako sa isang security guard nito para humingi ng tulong. Sinabi ko ang lahat ng nangyari at ginawa ng amo niya sa akin. Tapos sinabi ng security guard na sige daw at tutulungan niya ako. Kaya naman pinabalik niya ako kinabukasan dahil wala daw ang kanyang boss. Sasamahan daw niya ako sa CCTV room para burahin ang mga video. Kaya naman bumalik kaagad ako kinabukasan. At nang pagkadating ko doon ay sinamahan kaagad ako nito sa CCTV room. Habang hinahanap ko ang record video, ako ay nagulat sa ginawa ng security guard sa akin. Bigla ko na lamang kasi naramdaman na idinadampi nito ang kanyang mainit-init na alaga sa aking batok. Tapos bigla nitong nilamas-lamas ang aking naglulusugang pakwan.
Sabay sabing isubo ko daw ang kanyang alaga. Huwag na daw ako pumalag kasi alam niya daw lahat ang nangyayari at kung hindi daw ako susunod ay magsusumbong siya sa boss niya. At wala na naman nga akong nagawa noon kundi hayaan na lang isagawa ang kanyang balak sa akin. Dahil sa aburido na ako noon nagtiwala ako sa security guard na iyon na akala ko ay makakatulong sa akin. Isa din pala siya na sasamantala sa kahinaan ko. Sobra akong down na down noon dahil sa mga nangyari sa akin. Kung minsan parang nawawala na lang ako sa sarili. At nakalipas ang 1 linggo, wala na akong natatanggap na tawag o mensahe mula sa may kanya ng store na yon. Hanggang sa nabalitaan ko na lang na nabaril at napatay daw ang may kanya ng store na iyon kasama ang kanyang security guard at iba pang tauhan dahil sa ilegal na droga. Dahil sa balitang iyon ay tila ba nabunutin ako ng tinik sa aking lalamunan at nawala ang lahat ng aking takot. Tila ba gusto ko noon magdiwang sa kabila ng pagkawala nila. Pero ipinagpasa Diyos ko na lamang ito. Makalipas ang nangyaring yun sa akin, nagkawatak-watak na din kami ng aming grupo. Sa mga araw na nagdaan, pilit kong ibinangon ang aking sarili noon. Imbes na mapariwara ang aking buhay, ay lalo akong kumapit at nagtiwala sa Panginoon. Doon ko na lamang po tatapusin ang aking kwento. Nawa ay may natutunan at napulot kayong aral. Palagi natin tatandaan, bago gumawa ng isang bagay ay dapat muna itong pag-isipan ng maraming beses bago natin ito pagsisihan.